Sa iba pang balita, iniimbestigahan ng PhilHealth ang ulat na isa inilang miyembro ang naospital at namatay pero hindi binigyan ng benepisyo dahil hindi raw siya nanatili sa ospital ng mahigit 24 oras. Balitang hatid ni Darlene Cai. Sa bisperas ng college graduation ng anak, namatay sa brain hematoma o pagdurugo sa utak si Marvin Sulit. Hindi umano nila kaya ang 4 na milyong pisong gasto sa surgery sa unang tinakbuhang ospital at ang hinihinging 1 milyong pisong deposit sa ikalawa. Heartbreaking ito ayon sa asawang si Lourdes pero wala silang magawa bilang ordinaryong pamilya na sapat lang ang kinikita sa araw-araw. Pero lalong ikinasama ng loob ni Lourdes nang sabihan siyang hindi eligible o hindi makakakuha ng PhilHealth benefits ang kanyang asawa dahil wala pa siyang 24 oras sa ospital. Himutok niya, ano pang silbi ng ilang dekadang kontribusyon ni Marvin kung hindi naman magamit ang mga benepisyo kung kailan pinakakailangan. Tumanggi na sa panayam si Lourdes pero nagpasabing sana magbago ang healthcare system sa Pilipinas. Paglilinaw ng PhilHealth, binago na ang dating patakaran na nagsasabing walang PhilHealth benefit kung wala pang 24 oras sa ospital ang pasyente. Nagkaroon tayo ng tinatawag na outpatient emergency room benefit package. Less than 24 hours ay kino-cover na yan ng PhilHealth. Kung halimbawa, matatransfer ka, na-admit ka, matatransfer ka in less than 24 hours, meron din tayong polisiya on those. Kung katulad nito na namatay, meron din tayong polisiya. Base sa implementing guidelines for the PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package Facility-Based Emergency, covered ng benepisyo ang mga serbisyong binigay sa beneficiary na nasa emergency setting kung na-discharge siya sa loob ng 24 oras na pagkakapasok sa emergency department o kaya kung pumanaw siya sa emergency department bago pa ma-admit sa ospital. Especially, particularly for this case, meron po tayong pakete or benepisyo na pwedeng i-apply. Kung may benepisyong dapat natanggap ang yumahong PhilHealth member, ang tanong ano ang nangyari. Yan ang inaalam ngayon ng pamunuan ng PhilHealth. Kaya hinihingi nila yung kumpletong mga dokumento at mga impormasyon mula sa pamilya at pamunuan ng ospital para makumpleto ang kanilang investigasyon. Habang wala yan ay di pa masabi ng PhilHealth kung sino ang nagkulang. Siguro nagkaroon lang po ng misinterpretation. Hindi ko po alam kung ito ay sa ospital or sa amin din mismo dahil baka kailangan nating i-check. Hinihintay pa namin ang sagot ng 2 ospital na nabanggit ni Lourdes. Darlene Cai, nagbabalita para sa GMA News.